Ayan mga kapambira, quick reaction lang po tayo. Gusto ko lang po mag-react sa sinasabi ni Rapido. Isa po siyang ano, flip topper and rap artist mga kapambira. Sikat po siya dito sa Pilipinas. At marami rin naka-follow sa kanya, marami rin po nakikinig sa kanya. At ginagamit po niya yung kanyang platform para i-share po niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kunting segue lang tayo sa ating content mga kapambira. Total naman po ay lahat naman tayo may freedom. So, anyway, huwag na po natin patagalin, magbibigay lang po ako ng reaksyon sa mga sinasabi po ni Rapido. Sana po Rapido, kung napapanood niyo po ito, huwag niyo pong masamain yung aking reaksyon. Okay, thank you po in advance kung hindi niyo mamasamain sa mga nagko-comment po at sa mga makakapakinig po nito. Ito po ay sasamantalahin ko lang din po yung aking platform na magamit para i-share yung aking faith and makapagbigay ng patas na reaksyon and based on truth and hindi based on opinion lamang mga kapambira. So, huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin mga kapambira. Ito po ay uploaded ni Rapido sa kanyang channel August 30 mga kapambira. Okay, play natin. Binasa ko yung mga comment doon sa post ko sa Born Again at merong nakapukaw sa akin ng atensyon na lagi nilang ginagamit tong talatang to. At pinatutunayan daw nila dito na ang ating Panginoong Hesukristo raw at ang Panginoong Diyos ay iisa lang. Ang Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo ay iisa according sa John 10:30. I and the Father are one. Alam po ninyo, ito yung sa 1 Gs 30. Oh, tama. Okay. Nakalagay dito, ako at ang Ama ay iisa. Oh, sino nagsalita nun? Si Jesus Christ. Mismong direktahang sinabi ni Jesus Christ yon sa mga taong nakapalibot sa kanya, hindi lang sa mga alagad niya. Okay? May senaryo kasi yun eh. Bakit niya sinabi yun? Okay, play natin. So, yun yung ginagamit ng ibang religion, especially Born Again at yung iba pa. Yun daw yung ginagamit ng ibang religion. Bilang reference or bilang doctrinal foundation na si Jesus Christ ay Diyos. Yan po yung isa sa reference na nagpapatunay na si Kristo mismo ay Diyos. Okay? Okay. Isa po yan sa verse ng doctrinal foundation kung paano natin na found out na si Jesus Christ ay Diyos. Okay, tuloy. Halos lahat na gumagamit. Yan. Sa umpisa po, hindi ko pa po alam dito. Hindi ko pa po alam kung ano po ang faith dito ni Rapido. Hindi ko pa po alam kung ano po yung kanyang view sa pananampalataya. Okay, tuloy tayo. Gamit ang Bible, pinatutunayan nila doon na ang Panginoong Jesucristo daw ay Diyos. Alam po ninyo, kapag ito pong talatang to ay napatunayan na mali ang interpretasyon nila, napakalaking error to para sa religion nila kasi okay, pag napatunayan daw na mali daw interpretation nung John 10:30, malaking ang rule po ng malaking error daw to doon sa religion. Malaking balikan ko lang ng konti. Malaking So, yun yung ginagamit ng ibang religion, especially Born Again at yung iba pa. Halos lahat na gumagamit ng Bible, pinatutunayan nila doon na ang Panginoong Jesucristo daw ay Diyos. Alam po ninyo, kapag ito pong talatang to ay napatunayan na mali ang interpretasyon nila, napakalaking error to. Yun, malaking error dun sa isang religion. Kung ano man yung group of people na yun yung paniniwala, ibig sabihin malaking points yun or kaltas dun sa grupo nila na mali yung pananampalataya. Okay, yun yung ibig sabihin ni Rapido. And ito naman yung aking masasabi, Rapido. Kapag napatunayan din namin na mali yung interpretation mo, malaking malaking kaltas din 'yan sa malaking error din sa kung ano man yung grupong kinabibilangan mo ngayon. Okay? Para patas tayo mga kapambira. So, si Rapido po ay maaaring hindi niya ako kilala pero kilala ko siya kasi masikat naman siya sa akin mga kapambira. Na nagagandahan lang ako mag-reaction dito kay Rapido kasi nakakadala. Kasi ginagamit niya yung kanyang platform to share his faith mga kapambira. And why not naman, bakit di rin natin gamitin? So sa ganitong paraan, magre-reaction lang tayo. O mas masanay kasi ako mag-reaction lang, yung may napapanood na tapos mayroon ng may konteksto ng pinag-uusapan, hindi na tayo mahirapan mag-build up ng context na andun na, iaano lang natin, magbibigay na lang tayo ng ating commentary and yun, mas madali po yun para sa akin. Okay, tuloy tayo. Para sa religion nila kasi ang rule po ng Biblia, kapag mali ang isa, mali na lahat. Okay, ang rule ng Biblia, pag mali ang isa, mali ang lahat. Saan niya nakuha yun? Tama naman yun. Kasi sabi nga po ay walang nakasunod. Walang matuwid, wala kahit isa kasi wala nakakasunod sa kautusan. Kaya nga po ang nangyari sa kautusan ay
ang ginawa ng Panginoon ay sinimplify na niya sa dalawang kautusan. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas at kaluluwa. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kasi yung mga kautusan na po na yon, nauwi lang po yun sa dalawa. Para sa Diyos at para sa kapwa-tao. Okay, sinimplify na po yun. Kasi wala kang nakakasunod yun by detail sa isa-isa na yon. Wala po nakakasunod. Tama naman. So parang domino effect. Talagang hindi Okay. pwede magkaroon ng kahit isang mali dahil magkakaroon ng Yes, kasi God is perfect. Kailangan maging perpekto tayo. Tama naman yung sinasabi ni Rapido, domino effect na kailangan kung ano yung pananampalataya mo dapat wala kahit isang mintis dun. Yun yung gusto niyang sabihin. And besides, yan ay patungkol sa Diyos. Dapat talaga ang pagkaunawa mo, especially sa major doctrine, Rapido. Especially sa major doctrine, patungkol sa Diyos yan. Dapat talaga tama yung pagkaunawa mo dyan. Okay? Puwede pa siguro o understandable pa magkamali ka dun sa mga kung paano ka manamit, kung paano ka mamuhay, puwede pa gano'n, puwede pa dong magkamali ka. Pero dito sa patungkol kay Jesus Christ, patungkol sa Diyos mismo, eh, mahirap 'yan, crucial po 'yan na dapat talaga hindi ka diyan magkamali. So, napakaimportante po nung sinasabi niya. Okey, tuloy tayo. salungatan. Mhm. Wala po talaga dapat salungatan, lalong-lalo na po sa divinity, wala po dapat salungatan diyan. Okay, game. Patungkol sa Diyos, patungkol sa Diyos. Kasi yun yung pananampalataya natin, kaya tayo nananampalataya kasi alam nating may Diyos. Ngayon, dapat yung pananampalataya natin kung sino ba talaga yung Diyos, dapat perfect yun. Dapat nauunawaan natin yun ng buo at wala tayong pag-aalinlangan kung sino po ba talaga yung Diyos na sinasampalatayanan natin. Yun yung napaka-importante. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, ah, yung ano eh, yung kailangan mong manamit ng ganito, hindi naman na po yun importante. Ang importante, kailangan alam mo kung sino yung sinasamba mo, kilala mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo, kung sino yung Diyos na pinapanampalatayanan mo. Hindi hindi man masyadong importante yung kailangan ganito ka manamit, kailangan ganito ka magsuot, kailangan ganito ka maglakad, kailangan ganito ka mamuhay, kailangan bawal 'to, bawal 'yang ganyan. Hindi para po sa akin kung ako po yung Diyos, eh, mas importante dapat kilala mo siya, dapat kilala mo siya kasi dun mo siya susundin, eh. Dun mo siya mauunawaan, dun mo siya sasampalatayanan kung ano ba talaga yung sinasampalatayanan mo, kung kilala mo talaga siya. Kasi kung hindi, eh, nananampalataya ka sa hindi mo kilala, eh, or hindi mo alam or hindi mo nauunawaan yung, isang Diyos na sinasampalatayanan mo, sasablay ka talaga po dun. So, kung naka-focus ka lang sa mga panlabas, saka sa mga secondary doctrine, yun yung pinagpo-fokusan mo, ito napakaimportante po na 'to kasi patungkol po ito sa Diyos, sa ating Panginoon. Okey, tuloy. Naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin na ano, na para kung kayo, nasa katayuan ng Diyos, mas importante yun na dapat kilala mo siya, kaysa dun sa mga ayan, nagpalit po ako ng headset kasi nagkakaproblema yung ating audio. So ayan, pasensya na po sa interruption. So naintindihan po ninyo yung point ko na mas importante na mas maunawaan natin yung kung sino ba talaga yung Diyos na sinasamba natin or pinapanampalatayaan natin kaysa dun sa mga bagay na kung paano tayo mananamay, kung paano tayo sasamba, kung paano tayo susunod. Ang pinaka-basic po dapat talaga, ah, ito yung pinaka-basic, dapat kilala mo kung sino yung sinasamba mo, kung sino yung pinapanalanginan mo, at kung sino yung pinapanginoon mo sa buhay. Okay, tuloy tayo mga kapambira. Nakalagay doon, ako at ang Ama ay iisa. Aha. Wala po doon nakalagay na ako at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Mhm. Ang tanong rapido, bakit kaya walang nilagay na gano'n? Ah, 'Di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Ano ba 'yun? Sinadya ba 'yun ni Jesus Christ na sabihin para i-confuse yung mga tao na ako at ang Ama ay iisa kahit hindi naman? Kasi seryoso po ako mga kapambira. Hindi 'yun ilalagay do'n, yung verse na 'yun para sa ikaka-confuse ng mga tao. Kung pinapaniwalaan mo na yung ako at ang Ama ay hindi 'yun literal na pakahulugan, eh, hindi talaga sila iisa, 'yun ay nilagay do'n, may ibang kahulugan 'yun. Ibig sabihin pala nilagay 'yun ni Jesus Christ para sa confusion. I don't think na sasabihin niyo ni Jesus Christ
para i-confuse yung mga hearer niya, para ma-confuse yung mga tagapakinig niya, para iligaw. Na wag niyong isipin na kami ay iisa kasi hindi naman talaga kami iisa. Sinabi ko lang yun para ganito. I don't think na kasi kung hindi po talaga sila iisa, eh dapat magpapaliwanag si Jesus Christ doon. Okay? Magpapaliwanag siya na wag niyong gawin literal. So kasi yung verse kasi na po yun, may tuldok na po yun. I and the Father are one. Period. Period po yun, mga kapambira. So doon pa lang po, malaking ano talaga po yun, kasama po yun sa mga doctrinal verses na pinanghahawakan po natin, na ang isang doctrine po kailangan maraming verses na nagpapatunay na yung isang doktrina mo ay tama or totoo. Kasi ganun po yun. Hindi pwedeng ang isang doktrina ay isang verse lang, dapat po marami. So isa po yan sa mga nagpapatunay na si Jesus Christ ay Diyos. Okay. Anong confusion lang kay Rapido, hindi man daw po nakalagay doon na iisa sa pagka-Diyos. Okay? Iisa saan? Ang tanong niya, iisa saan? Saan daw po ba iisa ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos? Saan daw po iisa? Okay, tuloy natin. Pakinggan po natin siya, wala namang masama. So binigyan nila ng ibang interpretasyon Okay? na ang Panginoong Jesucristo at ang Ama ay Diyos dahil doon. Ang tanong, saan sila iisa? Ayun, saan daw sila iisa? Magandang tanong. Magandang tanong po mga kapambira. Okay, sa mga nakikinig po kung kayo man po ay kasamahan ni Rapido sa pananampalataya, hindi po ako dito nakikipag-away. Gusto ko lang po ng clarification and gusto ko lang din pong i-share yung aking faith kung paano pong ginagawa ni Rapido ay ganun din. So bilang awareness lang din po sa mga taong nakakaintindi nung side ko, wala naman pong masama. Hindi po ito debate. Ito po ay sharing lang, hindi po ito pakikipag-away, ito po ay pagmamahalan sa kapwa natin mga tao para malaman po natin kung sino po ba talaga yung Diyos na sinasamba natin. Hindi po ito para sabihin na mali kayo, hindi po ganoon. Ito po ay para sa information na malaman din ng mga tao, ganito pala po yung tamang explanation. Kung yan yung explanation ni Rapido, ito pala po, meron pa pala pong ibang explanation. Kayo na po ang maghusga kung alin po yung pipiliin ninyong side, mga kapambihira. So ako, hindi ko rin po ini-insist ito sa mga kapambihira ko. Kasi ako po, naniniwala po ako na may kanya-kanya po tayong calling. Kapag si Lord na po ang tumawag sa inyo, wala na po kayong magagawa. Kahit saan kayo galing na relihiyon, wala po kayong magagawa kung si Lord na po yung tumawag sa inyo. And remember, si Apostle Paul, isa po siyang masugid na taga-usig ng mga Kristiyano ng panahon niya, pero na-convert siya, biglang na-twist yung kanyang buhay. Ganon din po sa inyo mga kapambira na nakakapakinig po dito ng video to. So ako po, ganun po yung aking point of view. Ang trabaho lang po ng mga natin, ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay i-share yung Word of God. Yun lang po yung trabaho natin. Pero yung ipilit sa mga tao na ganito yung paniwalaan nila, hindi po yun. Just sharing lang po itong ginagawa ko. Ano po mga kapambira? So wag po kayo magagalit sa akin. Paunahan ko na kayo. Okay, play natin. Gayong wala namang nakalagay na iisa sila sa pagka-Diyos. So para malaman natin yung tamang pagkaunawa doon, hindi tayo magbibigay ng interpretasyon. Ang mangyayari, babasahin lang natin bago pa yung talatang yun. Ayun, wala naman daw po nakalagay kasi doon na iisa sila sa pagka-Diyos. Wala nga ba talaga nakalagay doon? Okay? Ang hindi daw siya magbibigay ng interpretation, babasahin daw po niya sa talata. Tama. That's good. Okay, tuloy. 1 Gis 30. Babasahin natin 1 Gis 27. Ayun, aatras siya. Okay, basahin natin. 1 Gis 27, nandito rin po yun. Basahin natin. Hanggang 28, 29, hanggang 30. Ito po, tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang Panginoong Jesucristo po nagsasalita dito. At sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng anuman sa aking kamay. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ukol sa mga tupa. Ito yung 29, ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Pansinin na lang natin itong simula sa 28. Merong salita doon na, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking mga kamay. Sa 29, at hindi. Ibig sabihin, iisa sila. Wait lang. Pakinggan natin. Sa 29, at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Salita doon na, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking mga kamay.
Sa 29, at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. So, ibig sabihin, iisa sila. Sa pagka-Diyos, hindi. Iisa sila ng layunin. Oo, kasi kung babasahin po natin mga kapambira, iisa lang yung kamay na tinutukoy diyan. Tingnan po ninyo mabuti. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Okay? Ito yung 27, diririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Preparing yung aking kamay, yung sa verse 28, si Jesus Christ, yung kanyang kamay daw. Tapos sa verse 29, ang pinag-uusapan na ay yung naging kamay na ng aking Ama. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So yung kamay ni Jesus Christ sa 28, naging kamay na ni God the Father o ng aking Ama. So ibig sabihin, sabay banat sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So ang ibig sabihin, kung yung kamay ni Jesus Christ at yung kamay sa 28 at 29 ay nagkaparehas na, nagsundo na. So yung ako at ang Ama ay iisa, ibig sabihin sila talaga ay iisa kasi yung kamay sa 28 referring to Jesus Christ, naging kamay sa 29 referring to Ama. So wala talagang pinagkaiba. Pero ang interpretation na rapido ay sa purpose, sa layunin. Yung kamay is pagkalinga. Iisa lang daw po sila sa pagkalinga. Okay, pakinggan natin. Sa 29, at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Okay. So, ibig sabihin, iisa sila. Sa pagka-Diyos, hindi. Iisa sila ng layunin. Na alin, magmalasakit doon sa mga tupa. Iisa sila sa magmalasakit sa mga tupa? Ang nakalagay nga po dyan, Mr. Rapido, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, tupa may pastol. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ito verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin pala, yung buhay na walang hanggan nanggagaling sa Panginoon. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mo makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Kamay ng Panginoon yon. At tapos siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung Panginoon. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama, ako at ang Ama ay iisa. Kasi yung kamay nga sa 28 at 29, basahin niyo pong mabuti, yung kamay sa 28 at 29, yung sa 28, kamay ni Jesus Christ, sa 29, naging kamay na po ng Ama. So sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So iisang kamay na po sila. Kung ang interpretation po ng kamay ni Rapido ay pagkalinga, tingnan natin kung yun talaga. Okay? Tingnan natin kasi may mga kasunod pa pong verse yan. Ang ginawa po niya, John 10:30, umatras siya. Ngayon, ang gagawin ko naman po, aabante tayo. Kung ano yung interpretation ng first hearer sa mga kay Jesus Christ nung time na yun. Okay. Try natin. Kasi sa 28, hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, sa kamay ng Panginoong Kristo. Sa 29, hindi sila maaagaw ng nino man sa kamay ng Ama. So pareho sila ng layunin. Parehas na po naging kamay, di ba? Hindi maaagaw sa kamay ni Jesucristo, hindi maaagaw sa kamay ng aking Ama. So, ang nangyari ba, both kamay ay naghahawak? Ang senaryo ba, parehas bang kamay ay naghahawak? And kung ililiteral natin, may kamay ba ang Diyos? Baka sabihin nyo, si Soriano may kamay ba ang Diyos? Hindi po. Hindi tayo pwede magsabi ng ganun kasi hindi nga natin nakikita pa ang Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos, pero kung ililiteral natin na ang tanong ay may kamay ba ang Diyos, hinahawakan tayo ng Panginoong Jesucristo, hinahawakan din tayo. So, iisa lang daw po yung layunin, wala daw po makakaagaw. So, yun yung gusto niyang i-interpret doon, mga kapambihira. Tingnan natin kung yan po talaga yung interpretation dyan, na iisa lang po sa layunin. Let's see kung isa po sa layunin. Kaya sinabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na iisa sila. Bakit hindi po dinugsungan na ako at ang Ama ay iisa sa layunin? Para ba magkaroon ng confusion? Para po ba magkaroon ng confusion na ako at ang Ama ay iisa? Okay, ito na po yun. Ito na po yung susunod na verse. Sila ng layunin ang magmalasakit sa mga tupa. At dito rin sa talatang to, sa mga talatang to, pinatutunan
ang magmalasakit sa mga tupa, okay, tama naman, naandun yung context ng pagmamalasakit sa tupa kasi yung kawan nga, may pastol na nagmamalasakit. Pero wala dun yung mismong iisa sila sa layunin, wala po dun yung word na yon. Ang sinabi lang po dun, ako at ang Ama ay iisa. 'Pag sinabi pong ito, kung bakit po ini-interpret yon, huwag ko nang patagalin. Kung bakit po in-interpret yun na bilang Diyos, bilang pagka-Diyos, ay ito po yung reference natin. Onwards tayo. Onwards tayo. Kung siya po ay umatras, onwards naman tayo. Verse 31. Muli ngang dumampot na mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Bakit? Sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ang pinakita ko sa inyo mula sa aking Ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan para batuhin ninyo ako. Pagkatapos niya magsabi, I and the Father are one, babatuhin siya. Bakit sa babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo sa verse 33 sa kaniya na sinasabi, hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabubuting gawa mo, kundi dahil sa iyong pamumusong. Ano yung pamumusong? Blasphemy sa English. Ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ikaw na isang tao. So tama. Tama yung interpretation natin na ako at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos kasi ang interpretation din ng first hearer ay ikaw na isang tao ay ginagawa mong Diyos ang sarili mo. So, kaya siya gustong batuhin kasi kiniklaim niya na siya yung Diyos. Na nasaan yung tao siya, kiniklaim niya na siya yung Diyos. That's why babatuhin siya nung time na yon. Basahin niyo po verse 31, verse 33. Okay. Tapos, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi na kayo ay mga Diyos. Tinawag niya mga Diyos ang mga tao na sa pamamagitan nila ay dumating ang salita ng Diyos at ang kasulatan ay hindi masisira. Sinabi ninyo sa kaniya na pinabanal at sinugo ng Ama sa sanlibutan, ikaw ay nanlalait. Ito ba ay dahil sa sinabi ko na ako ay anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama bilang sinugo, huwag kayong sumampalataya sa akin. Kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, sasampalatayanan ninyo ang mga gawa. Ito ay upang malaman ninyo at sumampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Kanya. So, ang interpretation po talaga doon na I and the Father are one, yung Ama nasa akin sa verse 38. Nasa akin at ako ay nasa Kanya. So, yung Ama na kay Jesus Christ ay nasa Ama. So, anong mali doon? Anong mali doon sa ako at ang Ama ay iisa kung yan ay interpret natin sa pagkalinga, sa purpose. So, maliwanag po mga kapambira. Kung nagawa mo rapido na umurong sa verses na 27, gawin mo ring umabante hanggang 38, Mr. Rapido, para maunawaan mo na yan talaga ay ang interpretation niyan ay pamumusong. Na si Jesus Christ nagsasalita bilang tao, ha? Pamumusong yung ginagawa niya kaya siya gustong batuhin. Ginagawa niyang Diyos yung sarili niya. Ha? Oh, ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ikaw na isang tao. Kasi ang mga audience po niyan ay mga Hudyo. And remember, ang mga Hudyo po, mga kapambira, ay naniniwala lang po sa iisang Diyos. Ha? Unitarianism po ang mga Hudyo. Naniniwala lang po sila sa iisang Diyos. Isa lang po ang Diyos. Wala pong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Wala pong ganun sa kanila. Remember, that time po, hindi pa po nape-present sa kanila ang Trinity, kung ano pa man. Ang mindset po nila, ang perspective po nila, iisa lang po ang Diyos, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yun po ang mga Hudyo, isa lang po talaga ang Diyos sa kanila. Kaya po, pag narinig nila yan, pamumusong po sa kanila yan, na si Kristo bilang tao ay kiniklaim niya yung sarili niya bilang Diyos kasi sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Kasi nga ang Diyos, hindi rin siya nag-share ng kanyang glory. Hindi niya pwedeng ibahagi yung kanyang kapangyarihan or yung kanyang karangalan sa ibang tao. Pag sinabing yung karangalan ng pagka-Diyos, sa kanya lang yun. Yung pagka-Diyos niya, sa kanya lang yun, hindi niya yun pwedeng ibigay sa iba. So, iisa lang po talaga ang Diyos. Kaya ang interpretation ng mga Hudyo dyan, babatuhin ka namin kasi namumusong ka. Masamang-masama po yun sa kanila, mga kapambira. So, kung ang interpretation ni Rapido ay iisa po sila sa layunin, ibig sabihin, bakit hindi rin nabanggit dyan, mga kapambira, na I and the Father are in unity.
Okay? Or are in uh, one goal or one mission or in unity. Nagkakaisa. Kasi ang term po diyan na ginagamit are one, numerically one, ay iisa. Hindi po diyan ginamit yung word na unity or nagkakaisa. Mali na po 'yun kapag pinalitan po natin 'yan na kahit po sa ibang translation, ang pinakang translation po talaga niyan are one, numerically one. Hindi po 'yan unity. Hindi po 'yan unity in mission, in goal, or kung paano pagkalinga sa mga tao, hindi po 'yan gano'n. 'Yan po talaga ay ah, numerically one. I and the Father are one, iisa, hindi nagkakaisa. Hindi po kahit basahin po ninyo, nakalagay po diyan, ako at ang Ama ay iisa. Kahit po sa ibang translation, I and the Father are one. Wala pa po ako nakikitang translation na I and the Father are in unity. Wala pa pong gano'n. At malaki po ang confusion on kapag nagkaroon po ng translation na gano'n na I and the Father are in unity. Ibig sabihin, yun talagang interpretation. Nagkakaisa lang sila. Hindi po talaga sila iisa. Nagkakaisa lang. So, yan po ay binigay ni Jesus Christ na statement na yan para sa atin, para mapakinggan po natin at para mapakinggan ng mga Hudyo, hindi po para ma-confuse ang mga Hudyo, kundi para sumampalataya sila kay Jesus Christ na upang malaman ninyo at upang sumampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. So they are one. I and the Father are one. Hindi po sila nagkakaisa lang na nasa isip natin na parang nakikipag-cooperate lang si Jesus Christ bilang sinugo at tapos yung Diyos nakipag Jesus Christ wait lang po ng para ba masunod yung mission or yung goal nila para maano yung mga tao, para makalinga yung mga tao. Hindi po 'yan unity in pwede po natin gamitin 'yan sa devotional, pero sa doctrinal na message, malabo pong mangyari 'yan na 'yan po ay unity. 'Pag doctrinal message po 'yan po ay numerically one. Pero yung in unity, ah, in flesh. Oo. Yung yung God in the flesh, God was manifested in the flesh, are in unity to the Father, which is the Spirit. Yun po yun. Pwede yan. Pero kung sasabihin natin na they are separated, separated person, medyo magulo na po talaga yan mga kapambira. Ako ayaw ko pa pong i-ano dito ng hayagan kung ano po yung faith ko. Kasi mga kapambira, bigyan ko lang po kayo ng palaisipan mga kapambira. Yan po ay sinabi ni Jesus Christ. Yan po ay nakasulat diyan, hindi para i-confuse tayo ng mga nakakabasa at nakakapakinig. Yan po ay nilagay diyan para maunawaan natin, katulad po ng sinabi niya, para tayo daw ay sumampalataya sa verse 38. At ito, kung ginagawa ko hindi hindi ko kayo ah, kung ginagawa ko hindi kayo sumampalataya sa akin, sampalatayanan ninyo ang mga gawa. Ang mga gawa. Ito ay upang malaman ninyo at sumampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Yun po yung purpose niyan. Para daw po sumampalataya tayo na yung Ama ay nasa Kanya at ako ay nasa Kanya. Okay? Ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Kanya, sabi ng Panginoon. So, yun po ang purpose ng John 10:30. Pinapakita rin niya yung mga himala niyang ginawa, sumusunod siya sa sa Ama. Kasi ganito po yan mga kapambira. Yung mga Hudyo that time, ito lang po yung isipin niyo mga kapambira. Ang mga Hudyo, wala po silang idea. Hindi pa po lumilitaw ang idea ng Trinity sa kanila, mga kapambira. May Ama, may Anak, may Espiritu. Wala pa pong ganon. Wala pa pong ganon silang naririnig na meron palang Diyos Anak at Diyos Espiritu. Wala pa pong ganon. Basta ang alam po nila na meron po talagang isang Diyos. Meron po talaga nag-iisang Diyos. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, I the Lord your God is one Lord. I the Lord your God. So kung yung Panginoon mo, yun na rin yung Diyos mo. Hindi pwedeng iba yung Diyos mo, iba yung Panginoon mo. I the Lord your God is one Lord. Hindi pwedeng
ito yung Diyos mo, yung Ama, ito yung Panginoon mo, yung Anak. Hindi pwede yun. Isa lang po talaga. Kaya yan po ay numerically one. I and the Father are one. Base po sa Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, I, the Lord your God, is one Lord. Yun po yung pinaka-foundational ng mga Hudyo. Kaya po sila ay naniniwala lamang sa isang Diyos. Wala pong maraming Diyos, isa lang po talaga ang Diyos. Supreme Being, nag-iisa lang po yun, hindi po siya gumawa, hindi po siya pwedeng magkaroon ng katulad, wala siyang katulad. Nag-iisa lang siya. Okay? Nag-iisa lang siya sa pagka-Diyos, wala siyang katulad mga kapambira. Okay, tuloy tayo sa sinasabi ni Rapid. Tunayan na napakapalad ng mga tupa. Dahil ganun ang pagmamalasakit ng ating Panginoong Sukristo at ang ating Panginoong Diyos. So malinaw, hindi sila iisa sa pagka-Diyos. Kahit yung kasunod ng 10:30, wala ka na mababasa na iisa sa pagka-Diyos. Doon na natapos sa ako at ang Ama ay iisa. Oo nga, wala ka rin na mababasa na iisa sa pagka-Diyos, pero wala ka rin mababasa na yan ay nagkakaisa. Kuha niyo po mga kapambira. Kasi pag nagtanong kayo ng ganun, wala man kayong nabasa na yan ay iisa sa pagka-Diyos, tatanungin rin namin kayo. Wala rin naman kayong nabasa, direkta, na yan ay ako at ang Ama ay nagkakaisa. Wala rin naman kayong nabasang ganun eh. Di ba? Bawasan ko na pala yung tao kasi hindi pala yung nakakatawa mga kapambira. Baka ma-offend. Yun po talaga yan. Kaso, yun po yung gusto lang sabihin na wala naman daw po nakalagay na I and the Father are one in Godhead or in godliness. Wala naman po nakalagay daw na gano'n. So tatanungin din namin kayo na wala rin naman nakalagay dyan na I and the Father are in unity. Hindi rin naman gano'n eh. Okay, tuloy tayo. At maliwanag na yan po talaga, I and the Father are one. Si Jesus Christ ay sinasabi niya na siya ay Diyos sa anyong tao. Kasi gusto nga siyang batuhin. And remember, the first hearer is yung mga Hudyo. Hindi tayo yung first hearer niyan. Pang ilang pasa na tayo niyan. Ang first hearer po talaga niyan, mga Hudyo, at gusto siyang batuhin. Kasi nga, namumusong siya, blasphemy yun, na ikaw na tao, pinapalagay mo yung sarili mo na Diyos. Okay, tuloy. Malinaw, iisa sila sa layunin at hindi sa pagka-Diyos. So, dito, hindi mo na dapat maging aware na tayo guys. Kasi kapag tinukoy mo pa rin ang ating Panginoong Sukristo at ang ating Panginoong Diyos ay iisa lang, maraming kokontra. Katulad ng simpleng unawa lang ng ating Panginoong Diyos ay may bugtong na anak. Okay. Ang ating Panginoong Diyos ay may bugtong na anak. Okay. Ang Ama daw ay may bugtong na anak. Okay. Sino yon? Ang ating Panginoong Sukristo. Okay. Kung ang Panginoong Sukristo ay Diyos din, lalabas, meron pa siyang bugtong na anak. Okay, ano ba yung interpretation mo rapido ng bugtong na anak? Kasi sa akin po, mga kapambira, ang pagkaka-interpret ko po ng bugtong na anak, remember, ang Diyos po ay hindi nanganganak. Okay? Ang Diyos po ay hindi po nanganganak katulad nating mga tao. Tao po nanganganak, ang hayop nanganganak. Pero po ang Diyos, nag-iisa lang po siya. Hindi po siya, hindi siya nagpaparami. Kasi may anak, possible magkaroon pa yan ng apo. Kung i-compare natin sa sarili natin na ang Diyos ay pwede mag-multiply. So kung ang interpretation mo rapido sa bugtong na anak ay yung ama nagkaroon ng anak, mali yun. Mali po yun mga kapambira. Kasi ang malalim na interpretation po sa bugtong na anak, kung mahabang usapin po yan, pero ang pinakang direktang sasabihin ko po sa inyo mga kapambira, na ang pangunawa ko po sa bugtong na anak is the incarnation of God. Ang pagsasakatawang tao ng Diyos. Nagkatawang tao ng Diyos. And God manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Kaya nagkaroon ng anak. Pero hindi po yun nanganak ang Diyos. Kasi hindi po nanganganak ang Diyos. Remember, hindi po tao ang Diyos. Ang Diyos po ay Diyos. Nag-iisa lang. Hindi po siya. Kasi kung kung ang interpretation natin na ang Diyos ay nanganganak, Deuteronomy 6:4, balik tayo doon. I, the Lord your God, is one Lord. Lord your God, ang ating Diyos Ama, one Lord. Isang Panginoon lang yan. Hindi pwede maging maraming Panginoon.
Kung siya yung Diyos mo, yun din yung Panginoon mo. Okay? So kung ang Panginoon mo ay si Jesucristo, edi yun yung Diyos mo. Ganun lang yung kasimple. Ganun lang po yung kasimple. Awan ko po kung nagugulumihanan kayo. Sa mga susunod po, mag-leave po kayo ng comment kung ano po yung gusto natin pag-usapan, kung ano po yung gusto ninyong pag-usapan natin. I'll try my best para ma-explain ko po sa inyo mga kapambira. Ayoko po munang i-ano sa inyo dito yung kung ano talaga yung faith ko. Sinasagot ko lang si Rapido base po dun sa interpretation niya na ang Diyos daw po ay may bugtong na anak na para bang susundan pa niya na pwede daw na magkaroon ng bugtong na anak din si Jesus Christ. O, tingnan niyo po. Di ba? So magkakaroon ng kontrahan o salungatan. Simpleng logic lang na hindi pwedeng mangyari. At meron pang ibang religion na Okay, balikan ko lang konti. katulad ng simpleng unawa lang ng ating Panginoong Diyos Aha, ay may bugtong na anak. aha, Sino yon? Ang ating Panginoong Kristo. okay. Kung ang Panginoong Kristo ay Diyos din, lalabas meron pa siyang bugtong na anak. Ibig sabihin pala ni Rapido na ang Panginoong Diyos daw ay may bugtong na anak, tao or sugo, di ko alam kung anong interpretation niya. Tapos kung Diyos din daw si Jesus Christ, pwede rin daw magkaroon pa ng another bugtong na anak. Hmm. Gano'n nga 'yun kung nanganganak nga ang Diyos. O kung nanganganak, hindi nga gano'n. So, medyo may hindi man pala gano'n yung interpretation niya na yung pagiging bugtong na anak is parang sinugo. Special, hindi puwedeng, hindi hindi naman gano'n yung explanation ko do'n, Rapido, na ang Diyos ay hindi nanganganak. Ano, ang Diyos talaga ay hindi nanganganak. Yung baka iba yung interpretation niya do'n sa about sa bugtong na anak. Kasi kung ang Diyos daw po na kung ang bugtong na anak daw po ay Diyos din, manganganak din yung bugtong na anak. Magkakaroon ng magiging apo na yon. So, pagulo, pagulo po ng pagulo kapag ganun po yung interpretation niyo na ang Diyos ay nanganganak. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. Okay, tuloy tayo. Di ba? So magkakaroon ng kontrahan o salungatan. Hindi po talaga gano'n. Hindi po talaga pwedeng maging gano'n. Simpleng logic lang na hindi pwedeng mangyari. Hindi talaga pwede mangyari yun. At meron pang ibang religion na nagtuturo ang Diyos daw ay isa pero tatlo. So ibang pag-aaral na yun. Pero dito, napakalaking patunay na hindi sila iisa sa pagka-Diyos. Ginagamit ang nilang talata to para patunayan na Diyos daw ang Panginoong Kristo, pero pag uunawain mo ang buong konteksto simula sa 1:27, pareho sila ng pagmamalasakit sa mga tupa. At sino yung mga tupa na yun? Hindi ito tumutukoy sa literal. Ayan. Mr. Rapido, kung yan ay pagmamalasakit sa mga tupa, bakit siya babatuhin ng mga Hudyo? Maliwanag na ang first hearer ay mga Hudyo, yan ay pamumusong. Kung hindi naman ganun yung ibig sabihin ni Jesus Christ na pinapalagay niya na yung sarili niya ay Diyos, hindi siya babatuhin. Hindi siya babatuhin. Kasi nagkakaintindihan sila, wala namang language barrier sa kanila. Okay? Wala namang language barrier, pare-pares naman sila ng kinagisnan, di ba? So, maaaring nagko-conclude na tayo ng gano'n na yan daw ay para sa layunin, nagkakaisa para sa layunin, bakit nga siya babatuhin? And bakit sinabi ni Jesus Christ dun sa baba? Para kayo ay sumampalataya at para maniwala kayo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Di ba? So, ang pinakang ano po talaga niyan, ang pinakang layunin po talaga niyan, kaya yan, I and the Father are one, hindi yan, I and the Father are in unity. Kasi nga po yan ay para tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na ang Panginoong Hesukristo ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. They are one. I and the Father are one. Okay, tuloy. Na tupa o hayop. Tumutukoy ito sa mga lingkod ng ating Panginoong Kristo na natipon sa kanyang kawan. Yun yung mga tupa na yun. Alin yung kawan? Sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, kausapin na sa loob o yung mga tupa. Narito'y hinirang kayo ng espiritu ng katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling. Ayun, INC pala po ito. INC pala si Rapido. Okay. Nabanggit niya yung kawan. Okay. Dugo. So, ganun, napaka-importante na maging isang Tama ba? INC ba si Rapido? Pakicorrect nga po. tupa o mapabilang ka sa kawan. Sapagkat kapag ikaw pumasok doon, meron ka ng karapatan magtamo ng kaligtasan. Saan natin mababasa yun na kapag pumasok ka sa kawan ay meron ka ng karapatan magtamo ng kaligtasan? John 3:16. Ang sino mang sumampalataya sa Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Wala naman po dong sinasabi na pumasok ka sa kawan para maligtas ka. Okay? Wala naman pong sinasabi doon na kapag nasa kawan ka, may karapatan ka ng ano. Eh, may mga pumapasok nga sa kawan, mga lobo naman, mga asong lobo. Para manlapa, pumapasok sa kawan. Kawan din yun. Diba? Wala tayong mababasang ganun. Mahirap. Ang gagawin mo na lang, manatili, sumunod, sapagkat naroon Ayan, ang gagawin lang daw po ay manatili at sumunod. ng tamang utos. O naran ang tamang utos. Okay? Manatili at sumunod. Eh, kaso nga, ang base nga po sa nakalagay sa Biblia ay walang matuwid, wala kahit isa. Eh, wala po makakasunod. Sa totoo lang, wala po nakakasunod ng perfecto sa kautusan. Wala. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga po dumating ang Panginoong Jesucristo para po sa ating mga makasalanan. Kasi wala po tayong hindi po tayo perfecto. Kahit na andyan na yung kautusan, hindi po tayo nakakasunod. Malinaw na yung kautusan, hindi pa rin tayo sumusunod. Kasi nga, wala nga pong matuwid, wala kahit isa. Kung ganyan po yung inyong paniniwala, delikado po yan. Na kapag kayo ay nasa kawan, tapos gagawin mo lang, manatili, sumunod, may karapatan ka ng Malinaw. mag-claim ng kaligtasan. Ako, delikado po yan. Ano pang silbi? Ano pang silbi ng Panginoong Jesucristo kung mag-stay ka lang pala sa kawan, susunod ka lang pala, maliligtas ka na, edi para saan pa po yung John 3:16 na naparito ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga makasalanan? Para saan pa po yun? Kung kailangan mo lang pala mag-stay sa kawan, tapos maliligtas ka na. Di ba? So, parang useless pala po yun. Hindi malinaw, rapido. Paki-elaborate pa. Kapag ikaw ay isang kawan, ikaw ay isang tupa nasa loob ng kawan, kikilala ka sa nag-iisang Diyos. Oh, yun. Yung nag-iisang Diyos, agree ako doon. Talaga po ang Diyos ay iisa lang. Nag-iisa lang po talaga ang Diyos. Kikilala ka sa nag-iisang Diyos. At yun ang Ama. So, ano ba ang pangalan ng Ama? Ano ba yung pangalan ng Diyos mo? Ano ba yung pangalan ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ginawang Panginoon ng ating Ama. Nako, sablay po yan sa Deuteronomy 6:4. I, the Lord your God, is one Lord. Iisa lang po ang Diyos. Iisa lang din po ang Panginoon. Hindi pwedeng iba yung Panginoon. Hindi pwedeng iba yung Diyos. I, the Lord your God, is one Lord. Oh, one Lord lang. Eh, ang nangyayari pala, I, the Lord your God, is two Lord. Lord mo na rin yung Ama, Lord mo pa rin si Jesus Christ, edi two Lord na yon. I, the Lord your God, is one Lord. Puntahan niyo po, Deuteronomy 6:4. Okay, puntahan niyo po yon. I, the Lord your God, is one Lord. Yun po ay Old Testament, pero it doesn't mean na yun po ay hindi natin pwedeng gawing foundation. Kasi yun po ay foundation po yun ng ating pananampalataya. Yun po ay nasusulat sa kautusan na, naku po, mahirap to. Mahirap po ito. Mahirap po ito bagay ganito. Okay, tuloy tayo ha. Anak ng Diyos. Marami pa tayong pag-aaral kung ano ba ang turing ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Confirm. INC po pala siya. Okay. Sabi nila, Ayan, disclaimer po, hindi po ako nakikipag-argument sa INC. Gusto ko lang pong to sa mga nakakapanood at sa mga audience ko. Ito po ay just for information. Wala po akong planong makipag-argument sa inyo, makipag-debate or kung ano pa man, sirain kayo. Nakikita ko naman po kung ang intention po ninyo ay mabuti. Ganon din po yung intention namin, just to spread the gospel, just to spread the truth. Ganun lang po, pares lang po tayo. So hindi po dapat tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa. Ganon din naman sa inyo, hindi mo po nag-isip ng masama. Gusto ko lang pong gamitin din tong platform na to, katulad po ng ginagawa ni Rapido. Marami pong humahanga sa kanya. Yan, basa lang ako ng ibang comment. Basa ko ng mga comment dito. Okay. Ganito sila mag-share, mangaral pag nakakita sila ng isang verse na ayon sa simbahan nila, yun at yun lang ang pinapangaral nila. At bawal mabili yun ang pinagtan nila. Nagbasa ka ho ba kayo ng Bible o bawal sa inyo? Saan nyo ho kinuha? Boss, nakituloy kahit hanggang 10:33 lang. Babatuhin siya ng mga Hudyo. Oh, may nakakaintindi doon sa pinaliwanag ko. Kasi nga, babatuhin siya. Okay, nilituin ka daw ng word of God. Basahin mo ng buo. Mas error ka, Rapido, mali yung kulto mong sinalihat kayo kung nagsilalag ka ng pinag. Sabi ni Floyd Bautista, para maintindihan mo kung paano rin yung gano'n. Ayun na nga po mga kapatira.
Kaya po, sinare ko to sa inyo, just for information po mga kapambira. And kayo na po yun. Kayo po ang bahala nung mag-decide. Kasi tayo po ay may kanya-kanya po tayong pananagutan. May kanya-kanya po tayong naglolo ko yung aking headset. May kanya-kanya po tayong pananagutan parating po sa ating sarili. Parating po sa ating sarili, hindi po pwede nating iasa sa kapwa natin yung kaligtasan natin. Hindi po pwede nating iasa natin sa pastor natin, sa leader natin, kung sino pang kung, sa pare. Hindi po pwede nating iasa yung ating sariling kaligtasan. Kasi kanya-kanya naman po tayo ng buhay, di ba? At kanya-kanya rin po tayo may kanya-kanya po tayong pananampalataya. So, hindi naman pwede na kung ano yung pananampalataya ng kapwa mo, yun na lang yung gagayahin mo. Gaya-gaya ka na lang. Kaya nga may freedom tayo, may binigyan tayo ng kanya-kanyang pag-iisip. May kalayaan din tayo. Okay? Mayroon tayong karunungan para malaman ang mabuti at masama, para alamin ang tama at mali. Ano, mga kapambira? Dami nagko-comment dito. Okay. Puntahan ko pala yung mga videos na Rapid. Tao lang, doon po nagkamali sila. Sa susunod na video na yan. Pero dito, ang Ama at ang Panginoong Kristo ay iisa sa pagmamalasakit sa mga tupa. Ay, walang ganon. Wala kami nabasang ganon sa Bible. Wala kami nabasang ganon na yan ay sa pagmamalasakit. Ang nakalagay po talaga dyan, I and the Father are one. Hindi po yan, I and the Father are in unity. In mission para sa pagmamalasakit. Walang ganon. Wala po tayong mababasang ganon. Wala po tayong mababasang ganon. Kaya nga po siya ay gustong batuhin kasi po yan ay pamumusong sa mga Hudyo na si Kristo bilang tao ay pinapalagay niyang Diyos yung kanyang sarili. Yun po yung interpretation ng mga Hudyo na naniniwala sa iisang Diyos. I and the Father are one. Ang foundational po nila, kaya po nila gustong batuhin si Jesus Christ, Deuteronomy 6:4, I the Lord your God is one Lord. Hindi po two Lord, one Lord lang. Kung ang Diyos mo ay yung Ama, yun din yung Panginoon mo. Hindi siya pwede magbigay ng ibang Panginoon sa iyo. Yes. Hindi po siya pwede magbigay ng ibang Panginoon sa iyo. Kasi bakit? Hindi nga, jealous God nga siya, di ba? Jealous God siya. Bakit niya ibibigay yung leadership sa iba? Bakit niya ibibigay yung lordship sa iba? Siya nga yung Diyos. Bakit niya ibibigay yung lordship? So kung sino yung Diyos mo, yun yung Panginoon mo. Kasi nga, isa lang po talaga yan. I and the Father are one. So yun lamang po mga kapambira. Kung nako-confuse po kayo, pwede po kayo mag-PM sa akin. Or pwede po kayo mag-leave ng comment. At isulat po ninyo kung ano po yung saloobin mga kapambira. Or kung meron po kayong comments, open naman po tayo doon. Huwag lang pong bashing mga kapambira. Kasi ito po ay sharing lang po ito. Friendly sharing. Although wala akong permiso kay Rapido para mag-react dito, pero okay lang naman po itong ganito kasi naka-public naman po yan. Hindi naman po ito masama mga kapambira. So yun lamang po at yun lang. Gusto ko lang din pong i-share sa inyo kung ano po yung nalalaman ko patungkol po dito. Okay, mga kapambira, maraming salamat po sa inyong pakinig. Thank you so much po. And God bless po sa inyong lahat. And hopefully po sana po ay sama-sama tayong uh, uh, umusad at hanapin ang katotohanan mga kapambira. So yun lamang po. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye, bye-bye. And expected nyo po mga kapambira, expect nyo po na sa mga susunod, hanapin ko pa po yung iba niya mga videos patungkol po dun sa ano niya. Kasi pinupuntriya po niya yung mga born again pala eh. So hanapin ko yung iba niya mga videos. Nakita ko lang po kasi to habang nag-scroll ako. So patulog na sana ako. Kaya lang, sabi ko parang maganda tong bigyan ng commentary. So yun lamang po mga kapambira. Maraming salamat po ulit sa mga suporta nyo. Thank you so much po sa inyo. Alam ko po, iba-iba po tayo ng paniniwala, pero sinishare ko lang po to sa inyo. Kayo na po ang bahala kung ano po yung inyong paniniwalaan. Wala lang po masama mag-share po kayo ng information, mag-share po kayo ng inyong pananampalataya, kahit po sa comment section, nababasa ko po yan. Thank you so much po. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye!